What is up guys, and welcome back dito sa Entong's World Channel. So my name is Harness de Buentipo and andito tayo ulit sa province para bisitahin natin yung mga alaga natin and yung mga new projects natin dito sa farm. So ngayong araw, ang new project natin is ayusin natin yung dati nating inumpisahan na kulungan ng ating mga alagang tiyabo. So for now, pakita lang muna natin dito sa likod kung ano yung updates dito sa ating farm. So ngayon, maganda yung panahon, at least kahit papaano is tumigil na yung pag-uulan, hindi na gaya nung mga nakaraan na buwan na tuloy-tuloy yung ulan, so pahirapan tayong lumabas. So ngayon, nandito tayo sa likod ng bahay, at yan yung update dito sa bukid. So dito sa mga katabing lote namin, may mga nagtatanim ng talong, merong okra, yan mga gulay-gulay dito sa area na to. Tapos naman dito sa area natin, yun pa rin yung mga tanim nating pagkain ng mga alaga nating kambing. So unti-unti na rin na binabawasan kasi nga yung iba dito lalagyan ng mga puno na nagbubunga. So like dito sa may bakod na yan, ito yung avocado na tinanim ni Erpat, nabili niya sa bayan. So unti-unti dadagdagan natin ng iba't ibang klase ng mga pananim dito. So hindi pa rin naman natin totally tatanggalin tong mga pagkain ng kambing. So meron pa rin yan dyan. Ang purpose lang naman yan is just in case na umulan, yun magpuputol si Erpat, tapos yun yung pinapakain niya. So ngayon, ayan yung update dito sa likod ng bahay. Kung makikita ninyo, yan o, berdeng berde kasi nga lagi namang ano dito, nagkakahamog pag umaga. So nagiging moist yung lupa, nagiging cause ng mabilis na pagtubo ng mga damo, which is nagiging pagkain ng baka, pagkain ng mga alagang kambing. So yan, nasa right side naman natin yung mga pananim na palay. Ayan, ang gaganda na ng mga bunga nya. So malapit na rin i-harvest siguro to. Ayan o, ayan. Ibang manok nagkakalat na rito. Ang gaganda naman dito guys, kapag na-harvest na tong mga ano na to, mga palay na to, pwede natin kunin yung kanyang pinaka ipa plus yung kanyang magiging dayami, magiging dual purpose. Yung dayami pwede natin siyang gamitin sa itlogan ng manok para ano, medyo malambot yung kanilang pag-iitlogan. Tapos yung ipa pwede naman nating gamitin as bedding sa mga kulungan ng kambing at ating brooding cage. So yun nga pala, pakita rin natin yung mga alaga nating kambing, tapos yung mga alaga nating manok. Sa alaga nating kambing, nadagdagan sila kasi nga nagkaanak na yung isang inahin natin, so triplets yon. Tapos yung iba naman buntis, waiting pa rin tayo kung kailan ba sila bubuga. Ang mga nakaistad dun sa inahin natin na last batch is yung bower ni Kuya Chito. Tapos yung isa namang kambing na nanganak ng triplets is galing sa Lorenza, o yun sa kabilang lugar na lagyan natin sa pinalaga nating kambing dati. Yung mga tropa, yung update dito sa ating mga pananim na pinapakain sa mga alagang kambing, manok, ayan, mga Madre de Agua, ganitsura nila ngayon. Ayan. Tapos dito sa left side natin, ayan yung tolda na dating lagayan ng azola. Ang gagawin ni Erpat is ililipat niya ng area kasi nga nagsisiming yung bibi, so kailangan talaga may harang. Hindi dapat basta-bastang magki-create ka lang ng ano, azola pan. Mas maganda yung may harang siya. Tapos guys, dito sa area ng ating mga tawag dito si Taria grass, ito, ayan na siya, itsura niya ngayon. Wala na, napabayaan na. Pero meron pang mga ilang tumutubo dyan sa part na yan. So yan yung ano, yan yung mga natira. Actually merong mga nag-i-inquire sa atin about nga dyan kasi maraming beses na rin tayong nakapagbenta ng Sitaria grass. Hindi tayo makapag-provide kasi nga wala na tayong i-transplant dun sa ano, sa seedling bag. So kailangan kapag kukontak tayo ng mga bibili, meron tayong available na ibibigay. So ayan o. Tapos dito naman yung ating Mombasa. Napakataas o. Hindi ko in-expect guys na ganito kataas pala yung Mombasa. Yan, taas nyo, may mga seeds na siya. Ayan, seeds niya na yan. Kapag natuyo yan, yan yung binebenta nila online, ginagawang
pananim. So kapag napabayaan mo, ganyan maging itsura niya. Para din pala siyang napier ang taas. Ayan, no? Meron siyang part na matigas na stalks. So expected natin na ano to, tatanggalin ni Airpat kasi nga medyo masubukal na. Pero yan, yung mga seeds niyan, pwede natin yang itabi just in case na kailangan nating magtanim. Meron tayong mga naitabi dati kaso nga lang hindi natin na punla dahil nga medyo busy tayo sa Manila. Ayan, dito sa left side pala, oh, ayan. Tuyo na to, pwede na tong ipunla. So kung gustuin man natin, may available dyan. Tapos yan, may mga tanim pang palang tawag sa amin to, hindi ko alam tawag sa Tagalog nito. Tapos dito yung ating sili, ayan, oh, hitik sa bunga. Itong sili naman na to, yung nahingi natin kay Paring Bursyo. Yan. Ang purpose natin dito is yung pang tinola lang, pero nagbunga na siya. So ang dami niya pang lamang bunga. Ayan, lalaki, oh. May anghang din naman ito, pero unlike dun sa siling labuyo, yung native, yun talaga yung maanghang, yung mas maliliit ang bunga. Sa World Trade nakita rin tayo nito noon nung nagkaroon ng AgriLink. Kaya maganda rin paramihin natin to kasi pwede nating i-consume, pwede sa mga pagkain, ihalo sa adobo, ganyan. Tapos dahon naman pwede sa tinola. Pasilip pa natin yung iba nating mga alaga doon sa kulungan. Ayan, mga dating area naman ng ano, ayan, oh. Meron pang nalipat ditong sili. Yan yung dating area ng mulatto grass. So lagi pa rin namang naharbesan. Medyo maganda pa yung tubo niya, berdeng berde, oh. Kasi nga maganda yung weather ngayon. Lalo pag magde-December, yan yung time na maganda yung tubo ng mga halaman, no? Meron din dito ang tanglad. Tinanim ni Airpat, nabubuhay na. Tapos sa area na to, yung mga nakuha naman nating seeds dun sa World Trade, dito ko ipapatanim kay Airpat sa area na to. Lalo yung ano, variety ng kalabasan na F1 Ibana, napakasarap nun. Para siyang yung lasa niya, kung naglalaga kayo ng kamote, ganun yung lasa niya. Hindi siya matigas, tapos malambot siya. Pag ginuya mo, talagang manamis-namis, sarap. Nahanap natin yung ibang mga manok, wala na. Siguro napakain na to kanino, hindi na sila nagsisilapitan. Iilan na lang yun nandito, para mapakita sana natin yung mga update dito sa ating mga crossbreed na manok. Pero yan, since wala sila, pakita natin yung ibang mga alaga natin dito sa kulungan. Mataas na yung atis dito, oh. Yan, pagpasok natin dito sa kulungan, andito yung mga lumang kulungan natin ng rabbit. Yan, yung mga bibi na kagala. Actually si Airpat, ginagawa niya ng kulungan yung bibi doon kasi makalat yung dumi nila. Ayun, nagkalat. So sila yung andito nagiging cause ng kalat. Kaya mas magandang nakahiwalay sila. Dito tayo sa umpisan natin dito sa kulungan ng rabbit natin before. Ayan, mayroong mga manok dito. Nag-iisa ka dyan. Meron din mga Muscovy ducks. Ayan, mabilis paramihin. Dami nila, oh. Sa Muscovy ducks naman, ang kagandahan nito, kapag nagbi-breed kayo niyan, hindi siya ganoon kaselan. Tapos unlike sa alaga nating Peking ducks before, na sobra talagang lakas kumain. So hindi naman sa ayaw ng Peking duck. Doon lang talaga hindi natin kaya yung sobrang lakas nila sa pagkain ng feeds. Unlike dito, walang kaselan-selan. Pwede siya sa kahit anong alternatives. Tapos hindi ganun kadaling bumagsak yung katawan niya. Unlike din sa Peking duck kasi napansin natin, di ba quality ang karne niya. Pero pag pinakain mo na siya ng mga organic feeds, like yung mga azola, tangkay ng saging, hindi niya nare-reach yung ideal body weight niya. Kumbaga yung pinaka magandang katawan niya, hindi niya ma-achieve kapag hindi ka nagpakain ng pure feeds. Tapos yung quality ng karne nun parang nawawala dahil nga pinapakain mo siya ng organic feeds. Hindi na gaya dati na kapag pure feeds yung pinapakain mo, malambot yung karne niya. So ito, kahit pakainin mo ng mga organic feeds, talagang
yung karne niya quality, kasi nga alam naman natin na yung Muscovy ducks kapag niluto mo or alam mo talagang lutuin, masarap siya. Pwede sa kaldereta adobo, pwede rin sa patotim kung tawagin nila. So yun, masarap talaga. Ayan, dami nila oh. Meron pa dito sa area na to. Ayan. Mamaya pakita natin yung update sa ating mga alagang kambing. Ayan. Dito sa ano naman natin, yung mga Japanese bantam, ayan, may itlog no. Medyo madumi lang yung pugad, ayusin natin yan. Nadudumihan kasi ng mga pag-alagalang manok na to. Tapos ito pa, mga Muscovy ducks. You know. Diba? Ang kagandahan talaga sa Muscovy ducks, isa pa dyan, yung sila yung kusang ano, sila yung kusang maglilimlim sa itlog nila. Unlike sa Peking ducks, na-experience kasi natin yan na maglilimlim man sila, iiwan na nila yon tapos hanggang mabugok na yung itlog. So ito, talagang marunong silang maglimlim. Ngayon, bilangin natin yung mga sisiw niya. 2, 4, 6, 10 sisiw. Ganyan kaganda yung Muscovy guys. Tapos dito naman sa kabilang cage natin, ayan, sunod. Hindi ko alam kung ilang sisiw niya. Manok naman yan. Tapos, ayan, dalawa lang natira guys dun sa ano natin, sa papisa na bantam. You know, dalawa lang. Mamaya maglilinis tayo kasi maaga pa, hindi pa tayo nakapaglinis. Ngayon dito naman sa likod, yung mga ano natin, Japanese bantam. Ito yung buff. Tapos yung white, tsaka yung pure white, naglilimlim pa rin. Ayan. Pero guys, ito na yung update sa ating mga Thailand Chabo, Thailand blood. So papakita natin itsura nila ngayon. Malaking improvement, lalo yung ating Benjarong. So tara, pakita natin. Tcharan! Una muna tayo dito sa ating black bottle. Ayan, unti-unti nang tumutubo yung kanyang buntot. Lilipan na rin natin tong isang hen kasi ang nangyari dito last time, nangitlog siya ng 6. So 2 weeks na hindi niya pa rin nililimliman, kaya napag-isipan natin na ilagay na lang sa incubator yung itlog niya. Kasi nga solo siya dun sa isang cage natin last time. So yun din yung tingin nating dahilan kung bakit hindi niya nilimliman. Hindi pa siya sanay. So wala siyang kasamang cock. So ngayon sinama na natin dito. Dalawa na muna sila rito sa area na to. Kasi sila naman talaga yung pair eh. Ayan o. Yung kakarel natin. Hindi na pala siya kakarel. Cock. Uy, hindi na siya masyadong tumutuka. Ayan guys. Ayan na itsura niya. Sa buntot niya, patubo pa rin. Ayan o. Hindi pa siya masyadong kompleto. Yung sword tail niya, wala pa masyado. Ayan, patubo pa lang din. Ayan. Ayan yung tsura niya guys. Pag naano na natin to, naparami na natin, magano tayo, try tayo niyang i-breed natin sa ibang kulay. Tignan natin kung ano magiging resulta niya. So ang gusto nating makuha yung tail ng ating Benjarong, kasi ang ganda ng tail niya nga naman ngayon. Yan guys, oh. Itsura niya. So sana maparami natin, kasi parang pahirapan kapag ano na lang, kapag puro tapasan pa natin tapos di niya mapipisa, sayang naman. Yung itlog nun nakasalang sa incubator. Tignan natin kung buhay pa yung similya nun kasi tagal na. Dapat pala pinalipat na natin ng una pa. Sa mga nagtatanong pala, kasi may mga humingi sa atin, hindi po sila pamigay lang kasi nga medyo may kamahalan din ang bili natin sa mga pets na to. Hindi siya basta-basta. So kala siguro nila basta-bastang bantam. So hindi po, medyo may kamahalan po yung mga ganito. Ayan. Then next natin yung Benjarong. Ayan na siya. Ayan guys, Benjarong. Actually itong ano natin, itong hen natin na to, basal siya, pero marunong siya maglimlim. Unlike dito sa mattled natin, hindi siya naglimlim. So ito marunong oh.
sabi nila pat-anim yung itlog niya. So hayaan natin dyan. Tapos yung ating cock. Ayan na guys. Pakita natin yung cock. Uy, yung buntot niya. Bukang buka yung buntot niya. Ito lalagyan natin ng harang kasi malalaki na sila. Baka mag-away na sila niyan. Pakita natin yung ating benjarong. Guys, tignan niyo yung buntot oh. Oh. Uy. Bukang buka yung buntot. Tignan yung difference guys ha. Kumpara natin dun sa ano kanina. Sa ating black mattel. Ito kasi pure Thailand talaga. Tignan yung mga buntot ng Thailand oh. Ayan oh. Bibitawan natin ha. Ayan yung kamay natin. Tignan nyo yung buntot nila. Ito yung variety or breed ng bantam na dinevelop nila sa Thailand. So sa pagiging tikom nung buntot, nagawa nila to. Ayan oh. Tignan yung galing ng mga taga Thailand oh. Diba? Yan ka mabibilib sa mga breeders ng bantam sa Thailand. Parang pamay pa yung buntot. Kumbaga parang naging peacock siya. Hindi pa natin ito napapaliguan. Siguro bukas kapag natapos natin yung project na gagawin natin ngayon. Tapos hindi pa kompleto yung balahibo nito guys. Ayan, patubo pa lang iba nakikita natin. So iba yung buhok niya o yung balahibo niya dati pa yung ito yung bandang likod. Hindi pa nagpalit. Hintayin natin makompleto yan. Pati yung pinaka sword tail niya. Ayan oh, ganda ng buntot oh. Ito guys, mas mahal din ang presyo nito. Kasi kung hobby mo lang naman talaga, tapos kung gagawin mo siyang business, kailangan gusto mo rin yung or hobby mo talaga yung pag-aalaga ng ganito. Sa atin kasi nagiging ano lang natin to eh. Nagiging libangan. Ayan oh. Balik na natin siya. Medyo masakit pa ang katawan nito kasi hindi pa kumpleto ang kanyang balahibo. Yun o. Oh. Grabing buntot yan. Nakabuka talaga. Ayan, galingan mo magpisa. Ayan, marunong na siya magpisa. So, hintayin natin. Tingnan natin yung magiging kapasidad niya sa pagdiliblim ng itlog. So, ito pa yung isang hen natin. Ayan guys. Sa ano naman ang nangyari dito, diba napisa niya itlog niya, magaling magpisa. Ang problema yung ganitong klase ng kulungan, kapag meron kayong mga pasisyo, parang di siya advisable kasi yung lamig pumapasok sa ilalim. So ang naisip natin, ito nga yung sinasabi natin last time, pakita natin yung nakatambak ditong kulungan, hindi pa natin naaayos. Ito dito na lang natin ipapalagay yung mga mapipisa niyan kasi ito na yung magiging brooding cage natin. Kawawa naman kasi sila, malamig yung panahon. So hindi siguro magiging dahilan kung bakit namatay sila. Ito yung flooring nito medyo sira na, pero siguro maayos pa naman to. Ayan. Dito na lang natin sila papalagay niyan para kulob talaga yung kanilang kulungan. Ang unahin natin gagawin yan, yung first project natin for this day is yung pagbabakod dun sa ginawa nating magiging kulungan ng mga tsabo niyan. Pakita natin kasi nga hindi pa natin naumpisan anong oras na. So ito yung next project natin. Yan nga, temporary hinarangan muna para hindi lumabas yung mga bibi tapos hindi mapasok ng aso. Pero dito yung area na paglalagyan natin. Uy, nabuhay ulit yun. Ito kasi tatanggalin na talaga natin to. Nabuhay ulit. Kailangan talaga to eh. Sibakin ata. Ayan, so back to ano tayo topic. Ayan, ito kasi mga lumang yero ito na galing dun sa lumang bahay. So ang gagawin natin dito, order tayo online ng mga order tayo ng online ng pag-spray para matakpan yung mga butas niya. So ayan, may mga butas-butas kasi. Ayan yung gusto nating matapalan yan. Napansinin ninyo, talagang ano lang to yung ni-recycle natin yung luma. So ayan, tatapalan din natin yan. Tapos dito, gagawin nating project dito, magbabakod tayo. Ayan, hanggang dito sa harapan. Tapos magkakaroon siya ng pinto doon. Kasi nga, kukulungin natin. Tapos gagawa tayo ng ano, ng
range area ng mga bantam natin. So try natin na siguro lagyan natin ng ang taas 9 to 10 feet para sure na hindi lilipa rin ng mga nakagalang manok, kasi gusto natin may privacy na rin yung mga alaga nating tiyabo. Ayan, dito tayo maglalagay niya ng kulungan nila. Tapos yan, dito natin sila papakawalan para just in case na mag-breed na tayo, natural breeding sila, hindi sila may stress, tapos nakagala sila. Ayan guys, yung update sa anak ng ating native. Ayan o, dalawa sila, very healthy yung itsura nila ngayon. So 2 out of 3, yung isa dati namatay, sad to say, pero mahina yung nanay nila. Tapos yung update sa ating mga pinahin, yung buntis, tapos yung nanganak. Ito guys, ito yung kambing na tinatry nating ibenta dati for 6,500. Buntis talaga yun, malaki yung tiyan niya nung time na yan. Tapos kung kasamang anak, 7,500. Maliit pa to konti before eh. Ang nangyari, hinayawan ng buyer. Siguro akala niya hindi maganda, pero as of now, yan yung itsura niya ngayon, oh. Pakita natin, pasok tayo. Ayan guys, oh. Ito yung free sana niyan. Hindi naman actually free, may bayad, pero 1,000 lang. Oh, gumanda na oh. Siguro ang timbang nito ngayon nasa 12 to 13 kilos. Itong puti ah. Ito kasing brown, buntis yan. Hindi natin kung kailan mga anak. Tapos ito yung binebenta natin na inahin before, buntis. Triplets line, inayawan nila oh. Triplets ngayon naging anak niya. Oh, di ba? Sayang. Kung binili sana nung buyer, di sulit niya sana yung binayad niya. Ayan oh. Oh. Ang kuntil. Ayan oh. Picture. So yun guys, no? Ayan, sayang oh. Tinanggihan ninyo. Oh. Ang reason lang naman kung bakit bebenta to nung time na yan, kasi ito paalaga ito nung time na yon. So may hatian sana. Ang nangyari, hindi na kayang alagaan nung taga-pangalaga dun sa kabilang area kasi nga nagkasakit siya. So ito pinapabenta niya, tapos yung porsyento niya na lang kukunin niya. Kaso ang ginawa namin, since di niya na kayang alagaan, binigyan na lang ng pair na airpot. So dito na tinuloy yung pagbubuntis. At yan no, 3 magagandang bisiro, 2 babae, 1 lalaki. So ganito kaganda yung lahi nito. Ito yung nanay nito, yun yung triplets line din dun sa labas. So guys, kapag mag-aalaga kayo ng kambing, based on experience, bili na lang kayo ng mga inahin na upgraded or mga native na may lahing triplets line, kasi sa panahon ngayon mahirap ibenta yung mga pure breed. Trust me, based on experience yan. So guys, kung mag-aalaga kayo ng kambing, yun nga, diba nga dati naengganyo tayong bumili ng mga pure breed, ngayon mas gusto na lang natin yung mga upgraded, kasi sa presyo ng pure breed ngayon, kung ibebenta nyo sila ng 30 to 35,000, bihira yung bibili. So kung trusted or kilalang farm kayo, siguro madaling ibenta, pero not all the time may bibili, kasi sobrang dami na ng breed ng kambing ngayon na nagkalat dito sa Pilipinas. So hindi na basta-basta makapagbenta kayo agad. So piliin niyo yung mga ganitong klase, triplets. At least after 3 to 4 months or 5 months, ganyan, itong mga upgraded, pwede niyo silang mabenta ng reasonable price. Like kung 5 months, yung iba dyan nabibili ng 5K isang piraso. So depende sa laki ng kambing, kasi yung iba naman live weight ang gusto. Ang live weight nagre-range from 180 to 220 pesos, depende sa area. So dito sa amin, I think nasa 200 pesos ata ang live weight. Kaya yan, kung mag-alaga kayong ganito, tapos malawak naman yung pastulan ninyo, mag-ano na lang muna kayo, start kayo sa native or upgraded. Huwag kayong tatalon agad sa mga pure breed. Kung
kung gusto niyo mag-start na gaya sa akin before, hindi ko na siya ma-advise kasi nga tingnan nyo, wala na rin yung pack natin, no? Kasi nga meron na rin tayong malapit na pwedeng puntan, papa-start na lang natin. So yun, hindi na kayo masyadong mapagod. Pero kung ang purpose nyo naman is yun nga, milk production, mag-start kayo sa mga, pwede rin naman yung mga upgraded, yung may mga lahing Anglo-Nubian sa anin yan. Kasi may nakita tayo sa Nueva Ecija, ganun yung ginagawa, mga upgraded lang din yung mga inahin. Tapos meron silang pinagsusuplayan nung napoproduce nilang gatas. So hindi na basta-bastang ma-spoil yung gatas. Kung mag-pure kasi kayo, isipin nyo, lalakas din nilang kumain. Kapag hindi nyo sila mabigyan ng sapat na pagkain, hindi rin sila magpo-produce ng ganun kagandang gatas. So depende pa rin yan. Kaya advisable, or i-advise ko na mag-start na lang muna kayo sa mga upgraded. Tapos yung medyo mataas-tas ng konting lahi para dual purpose for meat production. Ang ano nun, ang mangyayari doon is yung laki nila, mabilis sila lumaki. Kung meat purpose lang naman, halimbawa magkaanak yung kambing nyo ng upgraded na malaking lahi, yung back nun or backling pwede nyo ibenta as live weight. Tapos kung target naman ninyo inahin, paramihin, dual purpose din yun mangyari doon. Yung maging anak nun palakihin nyo, tapos yung kapag may laing Anglo-Nubian, pwede nyo rin silang gatasan kung personal consumption, or pwede nyo ibenta kung may pagsusuplayan kayo. So ganun lang yan pag mag-alaga kayo ng kambing, huwag kayong magmadali. Kaya mas maganda yung start kayo sa mga ganito. So yun, sa mga manonood natin dyan, shoutout sa inyo. Kasi hanggang dyan na lang yung video natin for today, dahil may project tayong gagawin. So kapag natapos natin yun, update ko kayo. Titingin pa tayo ng mga pwedeng pang poste na kawayan, kasi nga hindi pa dumarating yung ating range net na in order online. Yun na lang hinihintay natin. Tapos maya konti, tingin tayo ng mga retaso na yero dun sa junk shop kung mayroong available. Yun ang gagawin nating pambakod sa ibabang part ng ating magiging range area. So yun lang video natin for today. Thank you very much for watching. So see you next vlog guys. Ingat po lagi. God bless.